Hello mga kababayan! Maligayang pagdating sa isa namang episode ng EdOx DC kung saan hatid namin sa inyo ang malinaw, malalim at balansing paliwanag sa mga pambansang isyu na mahalaga sa bawat Pilipino. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngayon, tatalakayin natin ang isa sa pinakamainit na isyong pampolitika, ang di umano'y 142 bilyon at 700 milyong pisong pagdaragdag sa budget na iniuugnay kay Senate President Chis Escudero. Totoo ba ito? Ano ang sinasabi ng dating Senate President Tito Soto? At paano ito nakaapekto sa iyo, ang Pilipinong nagbabayad ng buwis? Halina't susuriin natin ang mga katotohanan. Taon-taon ipinasa ng Kongreso ang pambansang budget, isang mahalagang dokumento na naglalaman kung paano gagastusin ang pundo ng bayan. Para sa 2025, ito ay halos 6 na trilyong piso. Ngunit, ngayon ay lumalabas ang mga kontrobersya tungkol sa di umano'y insertion o mga alokasyon na di umano hindi lubusang na pagdibatihan sa mga sesyon ng plenaryo. Noong Hulyo 21, 2025, nagpahayag ng pagkabahala ang dating Senate President Tito Soto sa tinawag niyang nakakagulat na 142 bilyon at 700 milyong piso pagdaragdag sa budget na di umano'y ipinasok ni Senate President Chis Escudero. Ayon sa isang viral na ulat na ipinalabas ng Business 360 na naipost sa Politico at Verifiles sa 103 pahinang dokumento, ang nagbunyag ng mga alokasyon ng proyekto na tila lumitaw lamang sa huling yugto ng pag-aproba ng budget. Kasama rito ang 12 bilyong piso para sa flood control at street lighting sa Bulacan, 9 bilyong piso sa Sorsogon, 4 bilyon at 200 milyong piso sa Valenzuela, at iba't ibang halaga sa ibang rehiyon tulad ng Davao, Quezon at Pampanga. Sinipi ni Tito Soto na nagsasabing grabe ang insertion, nakakalula. Nagpahayag siya ng pagkabigla na ang ganoong kalaking halaga ay di umano'y lumampas sa buong pagsusuri. Naglabas ang independent watchdog na Verifiles ng isang espesyal na ulat na pinamagatang Secrets in the Senate, Ghastly Budget Insertion of Chis Escudero. Sinuri nila ang mga alokasyon at napagpasyahan na mahigit 142 bilyong piso ang ipinasok, na nagtaas ng mga red flags dahil sa kawalan ng malinaw na detalye ng proyekto, lokasyon o plano ng pagpapatupad. Bagamat hindi ito automatikong nangangahulugan ng maling gawain, nagtaas ito ng lehitimong tanong sa transparency at pananagutan, lalo na't pundo ng bayan ang kasangkot. Sa oras ng pagre-record na ito, hindi pa naglalabas ng detalyadong pahayag sa publiko si Senador Chis Escudero tungkol sa 142 bilyon at 700 milyong pisong halaga. Gayunpaman, sa mga nakaraang panayam tungkol sa mga proseso ng budget, binigyang diin ni Escudero na ang huling General Appropriation Act ay legal at napailalim sa mga pagsusuri ng Commission on Audit at mga grupo ng civil society. Sa ngayon, wala pa tayong napakinggan na kanyang formal na paglilinaw sa mga particular na alokasyon na ito. Sinabi ni Senador Soto, kasama ang kanyang matagal ng kaalyado na si Ping Lacson, na maaari silang humingi ng formal na investigasyon ng Senado kapag magbukas na ang bagong Kongreso sa Hulyo 28. Ang kanilang layunin upang maiwasan ang tinatawag nilang pag-uulit sa gusot ng pagbabudget at upang maibalik ang tiwala ng publiko sa responsibilidad sa pananalapi ng Senado. Binigyang diin ni Soto, wala naman tayong pinapatamaan. Pero kung may nangyayaring hindi tama,
dapat maituwid. Iminumungkahi ng ilang analista na ang isyong ito ay maaari ding may ugnay sa patuloy na labanan sa kapangyarihan sa Senado at mas malawak na mga paghahanay sa politika patungo sa 2028 eleksyon. Nagpapalitan ngayon ang mga tanong. Ang mga pundong ito ba ay inilaan para sa aktwal na pangangailangan sa infrastruktura? O ginagamit ba ang mga ito upang makakuha ng boto o maimpluwensyahan ang mga pangunahing desisyon tulad ng mga reklamo sa impeachment o pagbabago sa pamumuno? Hindi kami gumagawa ng mga pagpapalagay dito, ngunit inilalahad namin ang mga pagpapaunlad na ito upang itaguyod ang kamalayan at responsableng pagkamamamayan. Bilang mga mamamayan, nararapat lamang na magkaroon tayo ng transparent, may pananagutan at walang katiwaliang gobyerno. Ang mga debate sa budget ay dapat na pampubliko. Ang mga alokasyon ay dapat bigyang katwiran, hindi itago sa technical na lingwahe o malabong mga entry. Suportado mo man si Senador Escudero o hindi, ang prinsipyo ay pareho. Ang pera ng bayan ay dapat gamitin sa tama at malinaw na paraan. Kung mapapatunayan ang mga pahayag ni Tito Soto, dapat sundan ito ng mga reforma. Kung hindi, hahayaang linisin ang record ng may transparency at ebidensya. Mga kababayan, sa dami ng mga usapin sa politika, hindi na bago ang salitang sa ating budget. Pero ang halagang pinag-usapan natin dito, mahigit 142.7 billion ay hindi basta-basta. Ito ay pera ng taong bayan. Buwis natin. Pinaghirapan natin. Ang tanong, bakit ito lumabas sa ulat pero hindi malinaw kung kailan ito idinagdag? Kaninong proyekto ito? At saan ito aktwal na inilaan? Ayon sa Vera Files, marami sa mga proyektong nakalista ay walang kumpletong detalye, walang eksaktong lugar, walang malinaw na plano, at sa ilang kaso, tila parang generic lang ang description, parang copy and paste. Pwedeng sabihin ng iba, baka intended yan for development. Pero kung development talaga ang layunin, bakit hindi ito ipresenta sa budget hearings kung saan may deliberasyon at tanong-sagot? Bakit sa huling bahagi lang ito lumabas? Hindi po ako nag-atake sa katauhan ni Senador Escudero, kundi sa prinsipyo ng transparency. Hindi para sa manira, kundi para ituwid kung may pagkakamali at para linisin ang pangalan ng sinumang nadadawit kung sakaling walang mali. Kung wala talagang tinatago, hindi ba't mainam na hayaan ang mga investigasyon at ipakita sa taong bayan ang buong katotohanan? Sa huli, dapat nating tandaan, hindi lang ito tungkol kay Escudero o kay Soto. Ito ay tungkol sa integridad ng ating pamahalaan. Ang totoong tanong, tayo ba ay may pamahalaang responsable, tapat at bukas sa pagsusuri? Kung hindi natin pagbubuksan ng tanong ang mga isyong ito, darating ang panahon na ang budget ay magiging laruan ng iilan. Habang ang ordinaryong Pilipino ay nanatiling lugmok sa gutom, baha at kahirapan. Kaya mga kababayan, maging mapanuri, huwag tayong maniwala agad sa anumang pahayag kahit mula sa mga kakilala nating opisyal. Basahin natin ang ulat, suriin ang mga dokumento at higit sa lahat, ipaglaban natin ang karapatang malaman kung saan napupunta ang ating buwis. Sa ibang dako, mga kababayan, bukod sa usapin ng transparency, may isa pang anggulong lumilitaw at ito ay may kinalaman sa kapangyarihan at politika sa Senado. Ayon sa ilang political observers, ang laki ng halaga na 142.7 billion ay hindi basta-basta. May tuturing na simpleng budget realignment. May posibilidad na ito ay ginamit o ginagamit upang konsolidahin ang suporta ni Senate President Chis Escudero sa Senado. Para ba ito sa
pagpapatatag ng posisyon sa Senado? Sa kasaysayan ng ating politika, hindi na bago ang paggamit ng budget bilang pampalakas sa kapangyarihang pampolitika. Ang pagbibigay ng malalaking pundo sa mga distrito, sa probinsya o sa ilang senador ay maaaring sinyalis ng balancing act para masiguro ang kanilang boto o suporta sa mga darating na botohan. Kabilang na ang pagpapanatili ng leadership positions tulad ng pagka-Senate President. May kinalaman ba ito sa pagprotekta sa trono ni Escudero? May posibleng alyansa ba sa mga Duterte-aligned senator? Isang espekulasyon lumulutang ngayon. May koneksyon ba ito sa mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte sa Senado? Napapansin ng ilan na ang ilang senador na tumatanggap ng malaking alokasyon ay mga kilalang malapit kay Sara Duterte at sa dating Pangulo. Ang posibilidad, ginagamit ang budget insertion para masiguro ang boto ng mga Duterte-aligned senator? Tandaan natin, ang Senado ang siyang tatayong impeachment court kung sakaling umuusad ang kaso laban kay VP Sara Duterte. Kung malakas ang impluwensyang politikal sa kasalukuyang Senate leadership at kung may kasunduan o quid pro quo sa ilang senador, maaring madelay ang trial, madismiss ang complaint o kaya'y hindi makuha ang 2/3 votes na kailangan upang uusad ang paglilitis. Hindi tayo nagsasabi ng tiyak o tiwalang may katiwalian. Ang layunin natin dito ay ipakita ang mga posibleng senaryo na dapat bantayan ng taong bayan. Ang budget ay hindi dapat maging kasangkapan para sa personal na kapangyarihan o political survival, lalo na kung may kinalaman sa paglalagay sa alanganin ng checks and balances ng ating demokrasya. Ang tanong, kung may impeachment na kailangan harapin, bakit kailangang baluktutin ang proseso? Kung walang kasalanan, bakit kailangang ipagpaliban? Sa bandang huli, ito'y tanong ng prinsipyo. Bayan o sarili? Katotohanan o kapangyarihan? Nasa taong bayan ang responsibilidad na magtanong, mag-usisa at manindigan. Kung ang Senado ay may tinatago, dapat itong ibunyag. Kung ito'y intriga lamang, dapat itong mapatunayang walang batayan. Sa ngayon, ang ating obligasyon ay magsalita, magmasid, at maging mapagmatsyag dahil ang demokrasya ay hindi lamang ipinaglalaban sa eleksyon, kundi araw-araw na pagtutok sa kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Walang makapangyarihan kung ang taong bayan ay gising at nagtatanong. Patuloy naming subaybayan ang isyong ito at magbibigay ng mga update kapag may sagot na si Escudero o kung maglunsad ng investigasyon ang Senado. Ano ang tingin ninyo sa di umano'y 142 bilyon at 700 milyong pisong pandaragdag? Naniniwala ba kayo na kailangan ng reforma ang ating proseso sa budget? I-drop ang inyong mga slogan sa comment section sa ibaba. Huwag kalibutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para updated ka sa lahat ng ating public affairs at government transparency content. Maraming salamat at hanggang sa susunod na episode dito lang sa EdOx DC. Manatiling may alam, manatiling kasali. Disclaimer: ang nilalaman ng video na ito ay para sa layuning pampubliko, edukasyonal at pampatalastas lamang. Lahat ng impormasyong ibinahagi ay batay sa mga ulat mula sa media, pahayag ng mga opisyal, at dokumento mula sa mga lehitimong sanggunian tulad ng Vera Files, Business 360, at iba pang mapagkakatiwalaang balita. Ang mga pananaw at komentaryo ay bunga ng malayang pagsusuri at hindi layuning manira o magparatang ng katiwalian sa sinumang tao o institusyon. Wala pong intensyon ang channel na ito na lumabag sa alinmang batas, patakaran ng YouTube o sirain ang reputasyon ng sinuman.
Ang mga manonood ay hinihikayat na magsaliksik at suriin ang mga impormasyon upang magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga isyong tinalakay.